Amerika, dagsa mga tao sa Pasadena sa California para masaksihan ang taunang Tournament of Roses. Ang tema, Just Imagine. Kaya naman talagang kakaiba ang mga karosa, mayroong mga baboy na animoy piloto, flying saucer sa tabi ng lemonade stand, at higanting dinosaur. Dagtag yan siyempre ng mga rosas at iba pang bulaklak. Sa isang karosa, mayroong pang asong nagsisurfing. Hindi rin mawawala ang mga banda. Taong 1890 pa pala nagsimula ang paradang Tournament of Roses. Balikan natin ang Pilipinas, naglabas ang Sandigan Bayan ng Whole Departure Order laban sa mag-asawang Congresswoman Gloria at Attorney Mike Arroyo, pati na rin kina dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos at dating DOTC Secretary Leandro Mendoza. Kaugnay po ito sa kasong katiwalian na inihain ng Ombudsman dahil sa kanila umanong pagkakasangkot sa kontrobersyal na NBN-ZTE deal. Nakatutok si Mariz Umali. Pagkatapos may raffle kahapon at mapunta sa 4th Division ng Sandigan Bayan ang mga kasong inihain ng Ombudsman laban kay Pampanga Representative Gloria Arroyo, agad itong nag-issue ng whole departure order laban sa dating Pangulo, kaniyang asawang si Jose Miguel Arroyo, dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos at dating DOTC Secretary Leandro Mendoza. Kinasuhan sila ng Ombudsman ng paglabag sa anti-graft law dahil sa kanilang pagkakasangkot sa umano'y maanumalyang transaksyon sa NBN-ZTE deal. Bahagi na ng standard procedure o standard practice ng Sandigan Bayan na oras na may kasong isang laban sa isang akusado ay motu proprio itong mag-i-issue ng whole departure order laban sa mga akusadong ito at mananatili ang whole departure order hanggat pending pa ang kaso. The basic purpose of that is for the court to be able to maintain its control over the actual person of the accused. Sa bisa ng HDO, hindi makakaalis ng bansa ang mga akusado ng walang pahintulot ng korte. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kampo ni Arroyo na ngayon naka-hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center. Hindi pa raw kasi natatanggap ng pamilya Arroyo ang kopya ng resolusyon. Nalungkot naman ang anak ni Abalos na si Mandaluyong City Mayor Benher Abalos. Di na raw kasi ito kailangan, total nakakulong na rin ang kaniyang ama. At mismo si COMELEC Chairman Sixto Brillantes ang nagsabing hindi naman siya flight risk. Siya'y matanda na, 77. Baka abutin pa na 5 taon o 7 taon ng kaso, will be 84. Baka hindi niya naabutin yung acquittal niya. Sa panibagong resolusyon namang inilabas ng Sandigan Bayan ngayong araw, pinuna nito ang depekto o pagkukulang sa isinagawang preliminary investigation ng Ombudsman sa mga kasong inihain laban sa mga akusado. Kaya hindi pa raw muna makapagdedesisyon ang Sandigan Bayan kung may probable cause sa mga kaso at hindi pa rin ito makakapaglabas ng warrant of arrest. Apparently, the case was, the information was filed with this court on December 28. It was the determination of the court that the accused were not afforded their opportunity to file that MR within the period prescribed by the rules before these cases were filed with the Sandigan Bayan. Binigyan ng Office of the Special Prosecutor ng 15 araw para resolbahin ito. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Bahagi na ng buhay ng mga bata at mga magulang sa Oriental Mindoro ang GMA Kapuso Foundation. 5 taon na po nakakaraan ng magpatayo tayo ng 36 na classrooms doon matapos manalasa ang bagyong Unding. Kamusta na kaya ang iniwan nating pamana? Taong 2006, nang magkakasabay pinatayo ang mga Kapuso School Building sa iba't ibang barangay ng Oriental Mindoro. Kasabay nito ang pagsasaayos ng mga lumang classrooms at pagtatanim natin ng mga puno sa paligid ng mga paaralan. Ang mga punla na ating itinanim noon, ngayon, nagsisilbing munting palaruan ng mga bata at ang lilim nito ang nagsisilbi nilang silungan. Kami po mga bata ay nag-aaral po sa ilalim ng puno at nagbabasa para sa mga test. Malago, matayog at patuloy sa pagyabong. Tulad ng kaisipan ng mga estudyanteng nahubog sa loob ng mga silid-aralan na ito. Nay, so, ha, sa, ta, bing, nanang, sapa. Grade 1 pa lang ang mag-aaral na ito, pero magaling at mabilis nang magbasa. Ayon sa pag-aaral, nakakatulong sa mabilis na pagkatuto ng isang bata ang maayos na silid-aralan.
Sa enrollment ay talagang malaki ang naging increase. At ito ang naging napakalaking tulong ng mga classrooms na ito ng Kapuso na ibinigay sa amin na hindi na namin kailangan gumawa kagaya nung una ng mga makeshift classrooms para mapasukan ng mga bata dahil nandyan na siya, available na ang mga classrooms. At yung mga hindi natugunan ng DepEd na pangangailangan namin sa classrooms, talagang malaking malaki ang naitulong at naiambag ng Kapuso buildings na ito sa aming serbisyo para sa mga bata. Dahil na rin sa mga karagdagang classrooms na ating ipinagkaloob sa mga eskwelahang malapit sa mga komunidad ng mga katutubong mangyan, naengganyo sila sa kahalagahan ng araw-araw na pagpasok ng kanilang mga anak. Dahil itinuturing nilang kayamanan ang mga Kapuso School buildings, nakatutuwang makita na sa loob ng 5 taon, nagtutulungan ang mga guro, estudyante at magulang sa pagpapanatili ng kaayusan ng mga ito. Mahal po namin ang classroom namin dahil po ito ay maganda. Maswerte na po kami kumpara po sa ibang mga bata na hindi po nakapagpasok sa maayos na paaralan. Maraming salamat po sa GMA Kapuso sa regalo niyo pong school sa amin. Ilang taong pa mga Kapuso, buo ang ating pag-asa na mga mag-aaral na nahuhubog sa mga eskwelahang ito ay magiging future leaders ng kani-kanilang mga pamayanan. Nakatataba ng puso na patuloy na pinapahalagahan ang mga pinagkaloob nating school buildings. Samantala, nananawagan po kami sa inyong pagkikiisa sa aming project na kung tawagin ay Kapuso School Development Project. Sa pamagitan ng inyong cash donations, magiging katuwang namin kayo para muling maitayo ang mga nawasak na silid-aralan sa Hilagang Mindanao naman na sinalanta ng Bagyong Sendo. Makipag-ugnayan lang po sa aming tanggapan, maaari din kayo magdeposito sa aming mga bank account o sa amang branch ng Cebuana Luwilier. Maaari din po maglagon sa www.kapusofoundation.com. Patuloy pa rin po ang pagbuhos ng tulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Sendo. Sa ngayon po ay nakalikom na ang GMA Kapuso Foundation ng cash donations na 65,451,658 pesos and 95 centavos. Lubos po kami nagpapasalamat sa ating major cash donors, ang local government unit ng Mina sa Iloilo at kay Mayor Lydia Grabato. Ang donations in kind naman umabot na sa halagang 18,217,064 pesos and 6 centavos. Maraming salamat po sa lahat na nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Sendong sa pamagitan ng GMA Kapuso Foundation. Susunod, cover girl Charis ng Bighani. Pero mga litrato niya, niretoke nga ba? At isa pang cover girl na si Jinky Pacquiao, nagsalita na rin matapos maging hot topic ang kanyang magazine photos. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras. Mismo na